Tingnan nyo naman yung resulta. Papakita ko sa inyo mga boss kung paano ako magpintura. So, merong dalawang option mga boss para ma-achieve yung ganitong klase ng pintura. Tingnan nyo. Yan. Yung, yung orange peel na tinatawag or yung mortar finish na epoxy. So, ang gamit ko ngayon mga boss is R10103. So, pwede rin naman kayong gumamit ng A and B epoxy. Paghaluin nyo, tapos lagyan nyo ng acrylic thinner mga boss. So, ang gamit ko ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung proseso ko sa pagpipintura gamit yung resin mga boss. So, dito naghalo ako ng resin at saka itong ano ba yung tawag dito? Yung calcimine. Hindi to patching compound mga boss. Iba ang patching compound sa calcimine. So, magkaiba yun. Pagka pinaghalo mo yan, yung pag hinaluan mo to ng patching compound, ay mag-iiba yung result ng mga boss. So, kailangan calcimine yung gamitin nyo. Calcimine nasa 35 lang per kilo mga boss. So, mas madaling method to kaysa yung ANP epoxy na kasi mahirap haluin yun mga boss. So, papakita ko sa inyo kung paano ang proseso mga boss. So, ganito lang siya kalapot. Yan. Yung kalapot. Tapos, yung pinangkulay ko dyan mga boss, yung kaya naging black, itong toner black. Huwag kayong gagamit ng pintura kasi mag-iiba yung texture niyan. So, kailangan toner black lang. No? Para maging itim. So, ngayon mga boss, ito yung pinaka-hardener ng resin natin. So, ilalagay lang dito pag ibubuga na. Huwag nyong ilalagay mismo sa buong ganito kasi titigas yan. Mga ilang minuto, titigas na yan. Kaya lang, pagka bago kayo magbuga, is may naka-separate, lalo na yung mga panghalo nyo, separate dapat yan. Yan, katulad nito, naka-separate yung panghalo mga boss bago kayo magkuhan. Pisa. Ayan, so ibubuga ko na to ngayon mga boss. Uubusin ko to sa loob ng ilang minuto. Yan. Lalagyan na natin ng hardener mga boss. Kahit konting hardener lang yan mga boss. Basta malagyan. Tapos halu-haluin nyo ng mabuti. Haluin nyo lang yan. Hanggang sa wala nang tumalsik na na hardener. Yan. Ganito lang ang proseso mga boss. Hindi ko to tinuturo dati kasi wala pa akong gana mag-video. So ngayon tuturo ko na sa inyo kung paano gawin. Yan, okay na yan. So, wag nyong bababarin to hanggang mga 5 minuto mga boss kasi titigas yan kaagad. Yan. Wag nyong ilalagay yung pinanghalo nyo dito sa halo natin na resin. Ito kahit isang linggo mong hindi ibuga, hindi yan titigas. Basta walang hardener. Hindi lang malagyan ng kahit konting patak na hardener. So ngayon, gagamit na tayo nitong air hopper. Yan. Bali yung butas nito nasa 3mm siguro or nasa 4mm yung butas niya. Yan, air hopper mga boss. Kailangan malinis din yan. So, ituturo ko na lang sa inyo mamaya kung paano mag-maintain ng ganito para hindi tumitigas yung resin dito sa loob ng nozzle niya mga boss. So, let's go. Spray ko na to mga boss. Yan, kailangan magtakip tayo ng muka para hindi tayo matalsikan ng epoxy resin kasi masakit yan pag natalsikan ka sa balat. Yan. Lapitan mo. Yan siya. Tapos dito sa bubugahan natin, umiikot yan para hindi ka na mapagod. Yan. Ikot yan mga boss. Okay. Yan, ganoon lang mga boss. Tapos, kapag tapos nyo lang na-spray, igaganon nyo yung air hopper nyo para yung natitirang, yung existing na epoxy dito is tumulo doon sa labas. Para hindi ma-stuck dito. Kasi pag na-stuck yan, didikit yan. Tapos, lalagyan nyo ng thinner, acrylic thinner mga boss. Yan. Para dumulas yung kanyang epoxy papunta doon sa, para hindi ma-stuck dyan. Tapos dito, luluwagan nyo ng konti. Yan, ganyan ang pag-maintain yan mga boss. Tapos mamaya, pagka natapos nyo ng bugahan lahat ng box, is linisan nyo kaagad. Huwag nyo patagalin ng hanggang isang araw. Hindi nyo na magagamit yan, malamang. Ito na yung result niya mga boss yan. Yan. Yan.
Bali, first coat pa lang yung nasa taas na yan. Isi-second coat pa natin yan maya-maya pagka medyo natuyo na. Ito na yung final result natin mga boss. Ay, hindi pala. Hindi pa final. So, itatop coat pa natin yan ng black. So, bakit? Kasi pagka hindi nyo tinop coat ng black yan mga boss, kapag yung resin lang is kapag natuluan nyo ng ulan, magkakaroon siya ng parang puti-puti. So, mayroon siyang reaction. So, kailangan tatop coat natin ng kulay black. Ito yung ginagamit kong black mga boss. Weber na flat jet black mga boss. Flat jet black from Weber brand mga boss. Tapos yung gagamitin nyo rin na acrylic dyan mga boss is yung syempre yung acrylic din na acrylic thinner. Weber din mga boss, yung R25 premium gloss yan mga boss. Yan ang ginagamit ko sa mga box ko noon mga boss. Kahit ngayon, yun pa rin ang ginagamit ko yan. Tingnan nyo naman yung resulta. Yan o. So magpapantay lang yung mga black niyan kapag nakapag top coat na tayo. Yan. 'Di ba? Napakaangas. Mas maangas pa yan mga boss kapag pulido yung pagkakamasilya. Yan. So bago kayo mag-apply ng ganitong klase ng mga boss, yung orange peel is primer muna. Yung primer na pang all around, yung primer natin is itong Weber din epoxy primer black. Syempre yung thinner niyan is kahit yung ordinary na lang. Yan, acrylic thinner. Yung ordinary niyan. Yan yung kanyang result mga boss. So yun. Kung may tanong kayo, tanong lang kayo mga boss para sagutin natin ng mabilis. Let's go. Ito na yung tatlo. Yan, bilad muna natin ng mga isang araw yan. Tapos pwede natin i-top coat. Usually pag ganitong araw, walang araw is matagal yan matuyo. So kailangan wala nang lagkit-lagkit bago kayo mag top coat ng black mga boss. Yan. 'Di ba?